Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 141 hanggang Kabanata 150. Kabanata 141. Bang! Nagbanggaan ang mga sandata ng tatlo, at ang walang awa at nakasisirang kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa buong bakuran. Ngunit sa sandaling nagbanggaan ang mga sandata, agad na naputol ang mga armas sa mga kamay ng dalawang umaatake kay Yehan. Ang lalaki ay umatras ng sunod-sunod, namumula ang kanyang mukha. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, naglakas loob kang makialam sa mga usapin ng chance and society, nag-aanyaya ka ng kamatayan. Sa oras na ito, umatras si Cao Chong na may hawak na espada sa kanyang kamay, at hindi na nagpatuloy sa pag-atake kay Sun Bumi. Pinatay ni Yehan ang isa sa kanyang mga tauhan sa oras na siya ay nagpakita, na nagpasiklab sa galit ni Cao Chong, at ang napakabilis na espada ay nagpakita kay Yehan na parang kidlat. Sa kanyang harapan, sumiklab ang malamig na liwanag, ang espada ay napakabilis na hindi na nagkaroon ng oras si Yehan upang tumugon, sobrang bilis. Mula sa instinct, itinagilid ni Yehan ang Longquan sword sa kanyang katawan. Klang! Bumagsak ang espada ni Cao Chong, at lahat ng nakakatakot na lakas ay bumagsak sa katawan ni Yehan, na parang siya ay tinamaan ng isang higanting martilyo, at hindi siya mapigil na umatras. Bigla siyang umubo ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging mapotla, at kung ikukumpara kay Cao Chong, na nasa the vodka team ng Tiger List, may pagkakaiba pa rin si Yehan. Hey! Ang lakas ng espada. Nakita ang nawawalang bahagi ng kanyang sandata, agad na tumingin si Cao Chong sa armas sa kamay ni Yehan, ito ay, ang tanyag na espada ng Longquan. Cao Chong? Ang kalaban mo ay ako. Sa oras na ito, sumugod si Sun Bumi kay Cao Chong, ang pilak na sibat ay sumibol sa hangin, na nagbigay kay Cao Chong ng labis na panganib, kahit na siya ay nasa Tiger List. Mas mataas ang ranggo kaysa kay Sun Bumi, ngunit ilang taon na ang nakalipas, at ngayon ay nagdudulot siya ng takot kay Cao Chong. Walang masyadong pag-iisip, agad na humarap si Cao Chong sa kalaban, at muling nakipaglaban kay Sun Bumi sa bakuran. Sa kabilang panig, nang makita na nasugatan si Yehan ni Cao Chong, ang dalawang masters na ang mga armas ay naputol ni Yehan ay muling umatake kay Yehan. Kung hindi nila maayos ang biglaang paglitaw ng mga masters, mahihirapan silang talunin si Sun Wukong. Immortal, lalo na't agawin ang babaeng iyon. Tumawa si Yehan. Bagaman nasugatan siya ni Cao Chong, hindi ito malubha. Bukod dito, ang aura sa kanyang katawan ay may kakayahang magpagaling. Ang dalawa ay nais siyang pabagsakin. Isang panaginip iyon, at sa susunod na sandali, bumagsak ang katawan ni Yehan mula sa lupa. Itinaas niya ang Longquan sword at inikat ito ng pahiga, ang lakas ng espada ay paalang at patayo, ang Yin Yang Yi swordsmanship na nilikha ni Zhang Sanfeng, ang pinakamatigas at malambot na kasanayan sa espada sa mundo. Ang dalawang masters ay nagkaisa upang labanan ang espada ni Yehan, ngunit nagbayad sila ng mabigat na presyo. Ang espada ni Yehan ay nasugatan ng dalawa na parang ang hangin ng taglagas ay humahampas sa mga nalaglag na dahon. Nang umatras ang dalawa, mabilis at mabangis ang katawan ni Yehan, at mabilis siyang humabol sa kanila, at inikat ang kanyang espada sa hangin. Ang malupit at walang kapantay na lakas ng espada ng Longquan ay agad na nagdulot ng karagdagang sugat sa dalawa, at bumagsak ng husto ang kanilang kakayahang makipaglaban. Nang makita ito, si Cao Chong, na nakikipaglaban kay Sun Bumi, ay biglang naging mas mapanganib. Ang espada sa kanyang kamay ay naging mas mabilis at mas malupit, parang isang anino na humahampas sa kawalan. Ang master na lumabas ay upang lumikha ng mga pagkakataon para sa kanyang mga tauhan na patayin siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging sobrang tapang ni Yehan. Matapos niyang tanggapin ang kanyang espada, hindi pa rin kayang talunin ng kanyang dalawang tauhan si Yehan. Die! Lumabas si Yehan, napapaligiran ng masasamang espiritu, ang kanyang mga braso ay nanginginig, at ang Longquan sword ay umuungal, nagdadala ng isang mabangis na lakas ng espada, at sa isang iglap, ang dalawang masters ay agad na nahuli ng malupit na alon. Ang lakas ng espada ni Yehan ay pinalibutan sila, at sila ay labis na natatakot, ngunit bago pa sila makagawa ng hakbang, ang espada ni Yehan ay bumagsak na, pinatay silang dalawa na parang isang meteor. Sa Diyos, walang pakialam kung sino ka, mamamatay ka kung pumatay ka ng tao mula sa chance and society. Ang mukha ni Cao Chong ay puno ng pagpatay, at ang espada sa kanyang kamay ay nag-atake kay Sun Bumi ng walang humpay.
Kung hindi dahil sa pagkakahawak ni Sun Bumi sa kanya, napunta na siya upang patayin si Yehan ngayon, ang Masked Master na biglang lumitaw ay nais ni Cao Chong na durugan siya. Cao Chong? Hindi mo ito naisip? Kaibigan, handa ka bang patayin ang taong ito kasama ko? Matapos samingga si Sun Bumi, tumingin siya kay Yehan at nagtanong. Si Yehan ay humakbang pasulong, itinuturo ang Long Quan Sword pahiga sa langit, at sinabi ng magaan, iyan mismo ang ibig kong sabihin. Haha, sige, Cao Chong, mamatay ka. Walang higit pang pag-aalala, ang pilak na sibat sa kamay ni Sun Bumi ay agad na naging mas mabangis. Matapos ang isang malupit na tawa, para bang siya ang sibat sa kanyang kamay, ang sibat ay isang tao, at ang sibat ay isa. Si Huang Liuhe ay nakakatapat kay Cao Chong sa mabilis na laban. Ang laban sa pagitan ng dalawa ay kamangha-mangha, para bang dalawang pinakamataas na masters ang nasa isang laban na buhay o kamatayan, at ang kanilang mga galaw ay labis na mapanganib. Habang pinapanood ang laban sa pagitan ni Cao Chong at Sun Bumi, kalmado ang mga mata ni Yehan, at tahimik siyang nanood mula sa gilid na hawak ang Long Quan Sword. Kasabay nito, binuksan ni Yehan ang kanyang yin-yang eyes. Sa isang iglap, ang espada ni Cao Chong ay hindi na nakikita kay Yehan. Ang bilis ng espada ay naging katulad ng mga ordinaryong masters. Ang pagbabagong ito ay tila maliit, ngunit sa katotohanan, mayroon itong malaking pagkakaiba. Ang espada ni Cao Chong ay bumagal, kaya't nagkaroon si Yehan ng pagkakataon na bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Bagaman ang espada ni Yehan ay hindi kasing bilis ng kay Cao Chong, sa tulong ng Yin at Yang Magic Eye, ang bilis ni Yehan ay tumaas sa isang antas sa isang iglap. Noong una, nang harapin ni Yehan ang dalawang machete killer sa Shanghai City, na-activate niya ang kanyang Yin at Yang Eyes, kaya't nagawa niyang hatiin ang bala gamit ang kutsilyo at maiwasan ang daanan ng bala. Kung hindi, paano niya mablock ang bala gamit ang kanyang lakas noon? Bigla, sa sandaling ito, kumilos si Yehan na parang kidlat, at ang kanyang katawan ay parang isang malakas na hangin. Ang Long Quan Sword sa kanyang kamay ay kasing bilis ng kidlat na bumabagsak mula sa langit, at bigla siyang sumugod patungo kay Cao Chong, na nakikipaglaban kay Sun Bumi. Nararamdaman ni Cao Chong ang tanawin na ito, siya ay ngumisi, at biglang pinalo ang kanyang espada patungo kay Yehan. Ngunit, nang ihampas ni Cao Chong ang kanyang espada, ang espada ni Yehan ay nakadikit na sa katawan ni Cao Chong. Ang Long Quan Sword ay walang kapantay sa talas, at agad na nag-iwan ng nakakatakot na sugat sa katawan ni Cao Chong. Paano nangyari ito? Natakot si Cao Chong. Malinaw na ang lakas ni Yehan ay hindi kasing lakas ng kanya, kaya't bakit siya pa rin nasaktan. Ngunit sa sandaling natatakot si Cao Chong, sinamantala ni Sun Bumi ang pagkakataon, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay tumama sa dagat na parang galit na dragon, at ang nakakabighaning at walang kapantay na sining ng pagbaril ay agad na tinamaan si Cao Chong na sugatan, pinalipad ito sa hangin. Puff! Matapos ang matinding sugat, si Cao Chong ay umubo ng isang bangkos ng dugo, at ang kanyang mukha ay labis na mapatla. Nang walang pag-iisip, mabilis siyang umakyat sa pader ng bakuran, at nawala na siya ng walang bakas matapos ang ilang pagtalon. Kabanata 142. Nang makita ni Cao Chong na nakatakas, huminga ng maluwag si Sun Bumi. Ang lakas ni Cao Chong ay katumbas ng kanya. Kung hindi dahil sa biglang paglitaw ni Yehan at pagpatay sa tatlong masters, ang kanyang lakas lamang ay tiyak na magiging isang kalamidad sa araw na ito. Gayon din, huminga ng maluwag si Yehan. Kahit na nasugatan niya si Cao Chong, sa isang laban ng isa-isa sa kanyang kasalukuyang lakas laban kay Cao Chong, wala siyang pagkakataong manalo. Si Cao Chong ay nasa ika-27 sa Tiger List. Nang makita na nalutas ang krisis, agad na lumapit si Zhao Yuyo kay Sun Bumi at nagtanong ng nag-aalala, Lolo Sun, kamusta ka? Nasugatan ka ba? Pasensya na, ako si Yuyo na nagdala sa iyo ng problema. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Sun Bumi at sinabi, Badong babae, kung hindi sina Zhao Hengtian na nagligtas sa aking buhay noon, hindi ako nandito ngayon. Huwag kang mag-isip ng masyado, ang araw na ito ay talagang dahil sa kaibigang ito. Matapos magsalita, tumingin si Sun Bumi kay Yehan. Ang lakas ni Yehan ay talagang nakakagulat sa kanya. Maliwanag na hindi siya kasing lakas ni Cao Chong, ngunit nagawa niyang saktan ito sa isang iglap. Ang lakas na ito ay higit pa sa ordinaryo. Kaibigan ko, ako si Sun Bumi, salamat sa iyong tulong. Yumuko si Sun Bumi kay Yehan, at ang kanyang matandang mukha ay nagpapakita ng sinseridad. Sa oras na ito, inalis ni Yehan ang tela sa kanyang mukha at sinabi, ang pangalan ko ay Yehan. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Zhao Yuyo ang kanyang emosyon nang makita ang pamilyar na mukha, siya ay napaiyak, tumakbo papunta kay Yehan at mahigpit na niyakap siya.
Kanina, tila matatag siya, ngunit sa katotohanan, lahat ng ito ay isang pagpapanggap. Labis siyang natatakot at nag-aalala, ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngayon na nakita si Yehan, nais lamang niyang ilabas ang lahat ng emosyon sa kanyang puso. Okay, ayos lang. Nandito si Kuya Ye, walang makakasakit sa iyo. Huwag kang umiyak, hindi ka magiging maganda kapag umiiyak. Pinunasan ni Yehan ang buhok ni Zhao Yuyo na umiiyak sa kanyang mga bisig, at mula sa nanginginig na katawan nito, naramdaman ni Yehan ang takot at kawalang magawa sa kanyang puso. Nang makita na si Zhao Yuyo ay kilala si Yehan, nagulat si Sun Bumiyay. Si Yehan ay 18 o 19 na taong gulang lamang, ngunit ang kanyang lakas ay talagang mataas, at siya ay isa ng master sa gitnang yugto ng Peiyuan. Sa ganitong edad, nasa gitnang yugto na siya ng Peiyuan, at kakaunti ang mga henyo tulad ni Yehan sa mga dakilang sekta. Kuya Ye, natatakot ako. Mahigpit na niyakap ni Zhao Yuyo si Yehan, at hindi siya bumitaw, na para bang siya ay humahawak sa isang pang-akit sa buhay. Huwag kang matakot, nandito ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nasaan si Kuya Zhao? Saan siya pumunta? Tanong ni Yehan, hawak ang mga braso ni Zhao Yuyo at tinitingnan ang kanyang mga mata. Unti-unting huminto si Zhao Yuyo sa pag-iyak at nagsabi, hindi ko alam kung saan pumunta ang kuya, ang alam ko lang ay ang mga lumang kaaway ng kuya ay dumating, napakalakas nila, ayaw ng kuya na masaktan ka, kaya ipinadala niya ako kay Lolo Son, huwag lang sabihin sa iyo ang nangyari, Kuya Ye, ano ang dapat kong gawin? Sa sinabing iyon, bigla na namutla si Zhao Yuyo at muling umiyak. Hindi alam ni Zhao Yuyo kung nasaan si Zhao Hengtian, na nagbigay kay Yehan ng kaunting pagkadismaya. Tumingin siya kay Zhao Yuyo na puno ng luha, at inaliw siya, Yuyo, huwag kang umiyak, kailangan mong maging matatag. Huwag mag-alala, mabuti si Kuya Zhao, ngayon ay babalik tayo, kasama si Kuya Ye, walang makakasakit sa iyo. Oo, Kuya Ye, susundin kita. Marahil dahil sa presensya ni Yehan, unti-unting nakalma si Zhao Yuyo, may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, lumapit si Yehan at tumingin kay Sun Bumiyay at sinabi, Senyor, ako si Yehan, at nais kong dalhin ka, gusto mo bang sumama sa amin? Nang marinig ito, sinabi ni Sun Bumiyay, kung hindi nagpunta si Zhao Hengtian sa akin, hindi ko kailanman iiwan ang maliit na bundok na ito sa aking buhay, ngunit gagawin ko ang ipinangako ko sa kanya, at susunod ako sa iyo. Ang pagprotekta sa batang ito ay bahagi rin ng aking tungkulin, sa anumang kaso, alam na ng Chansen Society ang lugar na ito, at magiging usapin na lamang ng oras bago ako umalis. Sinabi ni Yehan, sige, Senyor, mag-impake ka na at aalis tayo kaagad. Inikat ni Sun Bumiyay ang pilak na sibat sa kanyang kamay, at ngumiti, wala akong gaanong dalhin, basta't kasama ko ang matandang ito, ngunit ang batang ito ay may mga dapat ayusin. Agad na sinabi ni Zhao Yuyo, Kuya Ye, hintayin mo ako. Sa sinabing iyon, tumakbo si Zhao Yuyo upang ayusin ang kanyang bahay. Sa bakuran, tumingin si Yehan kay Sun Bumiyay at nagtanong, Senyor, kilala mo si Kuya Zhao, kaya alam mo ba ang nangyayari? Nang marinig ito, nag-flash ang isang puot sa mukha ni Sun Bumiyay, at sinabi, ang usaping ito ay may kinalaman sa Chansen Society. Noon, magkaaway sina Zhao Hengtian at Wu Chansen. Kahit na si Zhao Hengtian ay nagtapos na may kapansanan at nawala, hindi maiiwasan ang karakter ni Wu Chansen, ngayon ay patuloy na lumalakas ang Chansen, tila nais ni Wu Chansen na tuluyang alisin si Zhao Hengtian, lalo na si Zhao Hengtian na nakabawi, nais niyang alisin siya ng higit pa. Sinabi ni Yehan, kaya't ang usaping ito ay may kinalaman sa Chansen Society. Iniling ni Sun Bumiyay ang kanyang ulo at sinabi, hindi magiging ganoon ka-simple. Ngayon ay hinahabol ng Chansen si Zhao Hengtian. Natatakot ako na ang mga kaaway ni Zhao Hengtian sa nakaraan ay malaman na siya ay bumalik sa mga ilog at lawa. Kapag ang mga tao ito ay nakialam, magiging mas magulo ang sitwasyon kaysa sa ngayon. Nagkunot ang noo ni Yehan, tila ang hinaharap ni Zhao Hengtian ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Matapos ang ilang sandali, nakapag-ayos na si Zhao Yuyo, at pagkatapos ay ang tatlo ay umalis sa nayon ng magkakasama at nagpunta patungong Zaiwu City. Upang alagaan si Zhao Yuyo, sinadyang pinabagal ni Yehan at Sun Bumiyay ang kanilang paglalakad, at nagtagal sila ng 3 araw. Isang oras bago sila dumating sa mabuhangin na daan patungo sa Zaiwu City. Ngunit sa oras na ito, madilim na, at agad na nagmaneho si Yehan patungo sa gitna ng Zaiwu City. Imposibleng bumalik sa Shanghai City sa gabing ito, kaya't direkta silang nanatili sa isang hotel sa Zaiwu City at balak na bumalik bukas. Agad na bumalik sa Shanghai City.
Sa panahong ito, tinawagan din ni Yehan si Lin Bomo na nagtanong kung may iba pang mga villa na ibinebenta sa paligid ng lugar kung saan siya nakatira. Mas mabuti kung makakapasok siya bukas at madala si Zhao Yuyo at Sun Bumiyay kasama niya. Ang pagbalik sa Shanghai City at manirahan sa sarili niyang bahay ay hindi sapat, kailangang ayusin nilang muli ang isang lugar para sa kanila, mas mabuti kung katabi ito ng kanyang tinitirhan, upang makapunta siya agad kung may mangyari. Si Lin Bongo sa kabilang dulo ng telepono ay hindi pa natutulog, at nang marinig na si Yehan ay nagmamadali, hindi siya nagpaliban, at agad na tumawag ng ilang telepono. Isang oras mamaya, tumawag si Lin Bongo pabalik kay Yehan. Sa pagkakataong ito, eksaktong nasa likod ng villa ni Yehan, may isa pang villa na ibinebenta, ngunit ang mga panlabas na pasilidad ay hindi kasing ganda ng villa ni Yehan, at ang hinihinging presyo ay higit sa 4 na milyon. Nang marinig ang sinabi ni Lin Bomo, agad na sumang-ayon si Yehan. Kabanata 143. Matapos isara ang telepono, humiga si Yehan sa kama at nag-isip ng ilang bagay. Si Zhao Hengtian ay kasalukuyang nawawala kahit ang Security Bureau ay hindi siya mahanap na nagdulot ng pag-aalala kay Yehan. Gayunpaman, ang kanyang mga tensyon na nerbiyos ay unti-unting humupa. Pagkalipas ng ilang sandali, ang walang balita ay pinakamahusay na balita kung hindi siya mahahanap ng Security Bureau, ganoon din ang magiging sitwasyon sa Chance and Society. Nakapagpahinga si Yehan sa mga sandaling iyon at tumawag sa mga tao sa bahay upang ipaalam na hindi siya babalik ngayong gabi. Siyempre, ang pagtawag kay Zhou Yuner upang makipagbiruan at magpatibay ng kanilang damdamin ay isang bagay na kailangang gawin. Sa hotel, matapos ibaba ni Yehan ang kanyang telepono, nag-remote control siya ng walang gana, ngunit nahatak siya ng isang piraso ng balita. Tungkol ito sa Zeus Jewelry Store na itinatag ni Zhou Yuner. Ngayong umaga, nagpadala ng mensahe ang Zeus Jewelry sa Shanghai City. Sa ikapitong araw ng buwang ito, magkakaroon ng grand auction, at ang auction item ay isang pambihirang piraso ng natural jadeite. Ayon sa mga kaugnay na mapagkukunan, ang piraso ng natural jadeite ay walang presyo at mataas na nakukolekta. Bukod dito, ibinunyag din ng Zeus Jewelry sa labas na bukod sa pirasong natural jadeite na ito, may isa pang pambihirang item na ipapakita sa auction sa ikapitong araw ng buwang ito, may impormasyon na ang halaga ng item na ito ay maaaring mas mataas pa kaysa sa pirasong natural jade na ibebenta ng Zeus Jewelry. Habang nakikinig sa boses ng hostess sa telebisyon, ngumiti si Yehan. Mukhang si Zhou Yuner ay abala na sa pag-aasikaso ng natural jadeite. Ngayon na nailabas na ang balita, tiyak na maraming tao mula sa industriya ng alahas ang dadalo. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng natural jadeite ay hindi matutumbasan, at ang Zeus Jewelry ay magpapakita ng isang item na may mas mataas na halaga kaysa sa natural jadeite, tiyak na makakaapekto ito sa damdamin ng marami. Sa ikapitong araw, ngayon ay ikalima na, at may 2 pang araw bago magsimula ang kaganapan. Tiningnan ni Yehan ang kalendaryo sa kanyang telepono, mukhang hindi siya makakaalis sa mga araw na ito at kailangan niyang tumulong sa pag-aalaga sa mga lugar kapag nagsimula ang kaganapan. Nais ni Zhou Yuner na makita siya sa kaganapan. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Tumayo si Yehan at nang makita na si Zhao Yuyo ang nasa labas, agad niyang binuksan ang pinto. Kuya Ye, hindi ka pa natutulog. Maaari ba akong pumasok at umupo? Tanong ni Zhao Yuyo nang makita si Yehan na nagbukas ng pinto, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ngumiti si Yehan at sinabi, pumasok ka, sakto may gusto akong pag-usapan sa iyo. Pinapasok si Zhao Yuyo, naglagay si Yehan ng isang baso ng tubig para sa kanya, ngunit napansin niyang medyo awkward ang batang ito, hindi katulad ng dati, parang may gusto siyang sabihin pero nahihirapan. Ano ang nangyayari? Umupo si Yehan sa harap niya at nagtanong. Namula si Zhao Yuyo at sinabi, Kuya Ye, pwede bang matulog ako sa iyo mamaya? Natatakot akong matulog mag-isa. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, syempre, pagkatapos mong matulog, makikasama ako sa iyo sa magdamag. Habang sinasabi ito, pinatpat ni Yehan ang sofa sa ilalim ng kanyang puwit. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumiwanag ang mga mata ni Zhao Yuyo sa pagkadismaya, ngunit masaya si Yehan na hayaang manatili siya. Sa mga nakaraang araw, nag-aalala siya tungkol kay Zhao Hengtian at hindi siya nakatulog ng maayos. Ang presensya ni Yehan ay nakapagpakalma sa kanyang puso, at tanging sa piling ni Yehan siya nakakaramdam ng kapayapaan. Sinabi ni Yehan, by the way, Yuyo, pupunta tayo sa Shanghai City bukas. Nakahanap na ako ng lugar na matutuluyan. Nasa isang villa sa likod ng bahay ko, kaya't malapit ito, at madali kitang matutulungan.
Nang marinig ito, agad na nagtanong si Zhao Yuyo, Kuya Ye, hindi ba pwede akong tumira sa iyo at kay Ate Yeching? Ayaw kong mag-isa. Si Lolo San ay abala sa pagsasanay ng marksmanship araw-araw, at wala akong makausap. Nang marinig ito, nag-isip si Yehan sandali at sinabi, sige, kapag bumalik tayo sa Shanghai City, maaari kang tumira sa akin, at hindi ka magiging masyadong nag-iisa sa piling ng aking kapatid at ng iba pa. Talagang hindi angkop para sa isang batang babae tulad ni Zhao Yuyo na tumira kasama ang isang matandang tulad ni Sun Bumi. Bukod dito, nangyari ang isang bagay kay Zhao Hengtian, at ngayon ay kailangan ni Zhao Yuyo ng isang tao upang aliwin siya, kaya't hindi siya dapat mag-isa sa araw-araw. Sa kabilang banda, nag-aalala talaga si Yehan. Sa anuman, sapat na ang espasyo sa kanyang tahanan, kaya't hindi problema kung may isang tao pang manirahan. Nagalak si Zhao Yuyo at agad na tumalon at hinalikan si Yehan, salamat, Kuya Ye. Ang batang ito, napabuntong hininga si Yehan, at patuloy na sinabi, at saka, bago bumalik si Kuya Zhao, hindi ka pwedeng maglakad-lakad ng walang pahintulot ko, ngunit huwag kang mag-alala. Sa lakas ni Kuya Zhao, tiyak na hindi siya matatalo kung may panganib. Tumanggaw si Zhao Yuyo at sinabi, Kuya Ye, pasensya na, hindi ko naman gustong magdulot sa iyo ng problema, pero hindi ko inasahan na madadamay ka sa huli. Voluntaryo ko itong ginawa, at walang kinalaman sa iyo. Sa tingin mo ba ay nasa panganib si Kuya Zhao? Sa tingin mo ba, si Yehan ay manunood na lamang? Umiling si Yehan at sinabi, ayos na, huwag mag-isip ng masyado, matulog ka na, maaga tayong babalik sa Shanghai City bukas. Oo, Kuya Ye, dapat ay matulog ka rin ng maaga. Matapos sabihin ito, tumayo si Zhao Yuyo at naglakad patungo sa malaking malambot na kama, at mabilis na nagbalot sa sarili sa kumot at hindi nagtagal ay nakatulog na. Ang lahat ng uri ng alalahanin ay sumiklab sa kanya, ngunit pagod na rin siya. Nang makita ni Yehan na nakatulog na si Zhao Yuyo, umupo rin siya sa sofa at nagsimulang mag-ensayo. Gamabi ng ganito, kahit na may magandang babae na natutulog sa kanyang silid, wala nang ibang naiisip si Yehan. Para kay Zhao Yuyo, itinuturing niya itong tulad ng isang nakababatang kapatid. Matapos ang almusal sa Zaiwu City, pinangunahan ni Yehan si Zhao Yuyo at si Sun Bumi patungong Shanghai City sa sasakyan. Matapos ang maraming taon ng tahimik na pagsasanay, hindi siya umalis sa bundok. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang masiglang lungsod sa labas. Si Sun Bumi ay puno rin ng damdamin sa sandaling iyon, ang mga taon ay mabilis na lumipas. Ang Immortal Gun King ng mga nakaraang taon ay tumanda na, ngunit ang mundo ay naging mas panabik. Ang pagkakataong ito ay bumalik siya sa mga ilog at lawa dahil sa isang pangako, ano ang mangyayari sa hinaharap. Anong mga pagbabago? Hindi niya naisip kung anong mga panganib ang kanyang mararanasan. Marahil, ang bulag na pagsasanay ay maaring mapabuti ang lakas ng isang tao, ngunit ano ang halaga ng ganitong pagsasanay kung wala ang sigla ng kabataan? Sa huli, hindi ba ito nagiging alikabok? Umiiwas sa mundo, maging hiwalay sa mundo. Marahil mali ang pinili kong landas mula sa simula. Napabuntong hininga si Sun Bumi, sa katunayan, walang pagkakaiba sa asensya sa pagitan ng pag-iwas sa mundo at pagiging hiwalay sa mundo. Basta't manatili sa kanyang kalikasan sa mundo ng mga tao, ito ay isang uri pa rin ng pagsasanay. Sa ibang salita, kung ang puso ay hindi kalmado, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-iwas sa mundo at pagiging ipinanganak? Kung ang isip ay kalmado, kahit sa masiglang lungsod na ito, maaari pa ring mag-ensayo at maghangad ng mas mataas na antas ng martial arts. Binabati kita, Senior, sa pagkakaroon ng bagong pag-unawa. Sabi ni Yehan na may ngiti, naramdaman ang mga pagbabago na nagmumula kay Sun Bumi. Haha, matapos ang maraming taon, muling nakatagpo ng mundo ng mga tao, at sa isang sandali ay nagkaroon ako ng ilang pananaw. Ang karanasan sa mundo ng tao ay talagang isang uri ng pagsasanay. Ang mga taong tulad ni Wu Chanzhen ay maaring mapabuti ang kanilang lakas sa mundong ito, hindi ba dapat ay kaya ring gawin ng aking apo? Tumawa ang Immortal. Sa sandaling iyon, tila siya ay bumata, at bumalik siya sa estado na siya ay nasa ilalim ng lupa. Kabanata 144. Nang tanghali, nagmaneho si Yehan pabalik sa Shanghai City. Ang unang ginawa niya pagkabalik ay bilhin ng gusali sa likod ng kanyang vilya para kay Sun Bumi. Ang master na si Sun Bumi ay hindi lamang makakagawa sa mga emergency, kundi maaari ring tanungin ni Yehan ang ilang katanungan tungkol sa martial arts kapag siya ay may oras. Matapos maayos ang mga bagay para kay Sun Bumi, dinala ni Yehan si Zhao Yuyo patungo sa kanyang tahanan. Pagkapasok sa pinto, nakita niyang narito rin si Zhou Yuner sa sala, kasama ang tatlong kababaihan, isa matanda at dalawa bata.
Yuner, bakit ka nandito? Tanong ni Yehan habang pinapasok si Zhao Yuyo sa villa. Nang marinig ito, tumingin ang lahat ng babae sa sala sa kanya. Ang mga mata ni Zhao Yuner ay may bahid ng sama ng loob, at sinabi, bakit, hindi ba ako pwedeng pumunta sa iyong lugar? Ang ilang tao ay hindi dapat maging ganito kalupit. Nakapawi si Yehan at nagmadali siyang sinabi, bakit, Yuner, masaya akong nandito ka, salamat na hindi pa huli. Hindi masyadong masama. Narinig kong nagdala si Ate Yeching ng alaga mula sa Tengchong, kaya't nagpunta ako rito upang tingnan. Ang maliit na ito ay medyo cute. Masayang sinabi ni Zhao Yuner habang hawak ang maliit na tigre. Ang tigre ay medyo nahiya sa yakap ng mga kababaihan, ngunit matapos ang ilang araw ng buhay, natutunan na nitong tanggapin ang kanyang kapalaran. Alam nitong walang silbi ang humingi ng tulong kay Yehan, at sa huli ay mapapasakamay pa rin ito ng mga kababaihan. Kuya, sino ang maliit na kapatid sa likod mo? Napansin ni Xiao Qingcheng na may nakatayo sa likod ni Yehan at naglakad papalapit ng may pag-usisa. Napansin din ni Zhao Yuner at Yeching ang taong nakatayo sa likod ni Yehan. Agad na tumayo ang mga kababaihan sa likod ni Yehan. Ate Yuner, Ate Yeching. Tumayo si Zhao Yuyo mula sa likod ni Yehan at nahihiyang sumigaw. Nang makita na si Zhao Yuyo ang dumating, labis na natuwa sina Yeching at Zhao Yuner, at mabilis na inanyayahan siyang umupo. Samantalang si Huo Feng na nakaupo ng may galang sa tabi, ay may nakapikit na mga mata na nakatingin kay Zhao Yuyo. Umupo si Yehan sa tabi ni Huo Feng at tinanong, wala bang balita tungkol kay Kuya Zhao? Umiling si Huo Feng at sinabi, hindi mahina ang kakayahan ni Zhao Hengtian, at mahirap para sa mga tao naming malaman ang kanyang tiyak na lokasyon sa ngayon, ngunit ikaw, maliit na bata, ang bilis mong nagdala sa kanya pabalik. Kumusta ang lahat? Sinabi ni Yehan, ligtas at maayos. Kung umabot pa ako ng isang hakbang, baka nakuha na ng Chansen Society ang batang ito. Chansen Society, nakipaglaban ka ba sa kanila? Nang marinig ang sinabi ni Yehan, kumunat ang noo ni Huo Feng. Tumango si Yehan at sinabi, pumatay ako ng ilang tao, pero hindi ko kayang agawin ang mga tao mula sa mga master ng Chansen Society mag-isa. Nagdala ako ng isang master pabalik, gusto mo bang makilala? Master? Anong klaseng master? Tanong ni Huo Feng kay Yehan gamit ang kanyang magagandang mata. Siyempre, isa siyang napakamakapangyarihang eksperto. Salamat sa kanya, walang nangyaring masama kay Zhao Yuyo. Hihilingin ko sa aking kapatid na magluto ng masarap na pagkain mamayang gabi. Iyayaya ko siya para makilala ka. Matapos sabihin ito, tumingin si Yehan kay Yeching at sinabi, Ate, may nangyari sa bahay ni Yoyo, maaaring manatili siya sa bahay natin ng ilang sandali, mamaya ay dalhin mo siya sa itaas para ayusin ang isang kwarto at magluto ng masarap na pagkain mamaya, may mga bisita. Pinatpat ni Yeching ang kamay ni Zhao Yuyo, at ngumiti, si Yuyo ay nakatira sa bahay natin, kaya't mas magiging masaya ang bahay natin sa isang tao. Yoyo, huwag mong isipin na ikaw ay isang dayuhan dito, sabihin mo lang kay Xiaohan kung may kailangan ka. Ate Yeching, pasensya na, nagiging abala ko sa inyo. Sabi ni Zhao Yuyo na nakayuko ang ulo. Bakit? Masaya kami na nandito ka. Tera, ang kapatid ko ay dadalhin ka sa itaas upang tingnan ang kwarto, at sabay tayong magluluto ng masarap na pagkain mamaya. Matapos sabihin ito, dinala ni Yeching si Zhao Yuyo sa itaas. Nakita nang umalis si Zhao Yuyo, pouting si Xiao Qingcheng at nagreklamo, Kuya, ano ba ang nangyari? Nagdala ka ng magandang kapatid, nandito na kami, si Ate Huo Feng, si Ate Yeching, at si Yuner. Hindi pa ba sapat ang apat na super beauties na kasama mo? Sai, talagang nakakainis ang mga lalaki. Matapos sabihin niyon, nagbuntong hininga ang batang babae na parang naranasan na niya ang mga pagsubok ng buhay. Nang marinig ang mga salita niya, agad na nagtawanan sila Huo Feng at Zhao Yuner. Ang batang ito ay napaka-cute minsan. Ngunit nagdarken ang mukha ni Yehan, tinukso niya si Huo Feng at sinabi, ngayon ka tumatawa, hindi mo ba siya tinuruan? Siya ay sobrang inosente noon. Hehe, kaya naman ang aming maliit na Qingcheng ay may talento na maging maliit na witch. Kapag natutunan, Qingcheng, halika, halika sa mga bisig ng ate mo. Nang makita ang mga bukas na kamay ni Huo Feng, inihagis ni Xiao Qingcheng ang maliit na tigre mula sa kanyang mga bisig, umuungol sa sakit ng mahulog ang maliit na bagay, tumayo siya na may hindi pagkakaunawaan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdaramdam. Sa gubat, siya ang hari, ngunit dito, ang maliit na tigre ay nahihirapan sa kaisipan. Nagsisi siya na hindi siya sumakay sa bangka ni Yehan, ngunit nahulog sa mga kamay ng isang kuneho.
Gustong-gusto ni Xiao Qingcheng na manatili sa mga bisig ni Hu Feng, nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib nito, syempre, siya ay naiinggit. Nagpatuloy si Hu Feng, Qingcheng, ituturo ko sa iyo ang isang paraan upang harapin ang mga lalaking manliligaw sa hinaharap. Anong paraan? Nagniningning ang mga mata ni Xiao Qingcheng, at tumingin siya kay Hu Feng. Pagkatapos ay bumulong si Hu Feng ng ilang bagay sa kanyang tenga, at nang marinig, bigla na lang sumigaw ang batang babae, at pagkatapos ay sinabi, hindi, paano na ang kuya kapag umiihi siya. Sa sandaling iyon, kinuha ni Yehan ang maliit na tigre na mukhang labis na nagdaramdam, at niyakap ito upang aliwin, ngunit nang marinig ang mga salita ni Xiao Qingcheng, agad na yumigting ang kanyang mga kalamnan at hindi maiwasang higpitin ang bagay sa pagitan ng kanyang mga binti. Ano bang klaseng mukha mayroon siya, anong klaseng mga kaalamang itinuro ni Hu Feng sa kanya? Okay, Yuner, Teren at umakyat at maglakad-lakad. Hindi na naglakas loob si Yehan na makinig pa, baka hindi niya malaman kung anong nakakagulat na mga salita ang lalabas sa bibig ng batang ito. Agad, kinaila ni Yehan si Zhou Yuner patungo sa itaas, dumiretso sa kanyang silid, at mahigpit na isinara ang pinto. Ah, gago, anong ginagawa mo? Nandoon pa si Ate Yeching at ang iba. Hoy, Yuner, anong sinasabi mo? Pagkalipas ng ilang sandali, umabot ng mga sigaw ng kasiyahan mula sa silid ni Yehan, ngunit pinigilan ni Zhou Yuner ang kanyang sarili na huwag marinig si Yeching at ang iba pa. Ngunit ito ay nagpasigla kay Yehan, na kasing tapang ng tigre. Kabanata 145. Hindi nagtagal, bandang alas 4 ng hapon, bumaba si Yehan at Zhou Yuner mula sa itaas, ngunit nagkunwari silang walang nangyari, na parang wala silang ginawa sa nakaraang 3 o 4 na oras. Si Hu Feng ay tumingin lamang sa kanila ng may paghamak at nagkunwaring masaya. Isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Yeching. Paano ba naman hindi niya alam ang mga ginagawa ni Yehan at Zhou Yuner sa itaas? Sa kabila ng lahat, ang kanyang kapatid ay pag-aari ng ibang mga babae. Sa pag-iisip na ito, ang tila tahimik niyang pagkatao sa mga nakaraang araw ay naging medyo irritable ng walang dahilan. Samantalang si Zhao Yuyo ay nakatingin kay Zhou Yuner na nakatayo sa tabi ni Yehan, puno ng inggit, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Kayong dalawa ba ay ipinanganak sa taon ng baka? Ang dami niyong pinagdaraanan. Nang makita ang dalawa na bumababa mula sa hagdang bato, nagbigay si Hu Feng kay Yehan ng isang walang pakialam na tingin. Kahit na sinubukan nilang magkunwaring walang nangyari, napansin ni Hu Feng ang hindi natural na paglakad ni Zhou Yuner. 4 na oras sa itaas, paano maaring tiisin ng isang ordinaryong babae ang ganyan? Nang marinig ang mga salita ni Hu Feng, namula si Zhou Yuner at hindi na naglakas ng loob na tumingin kay Yeching at Hu Feng. Sa lihim, pinindot niya si Yehan ng masakit, sinisisi ang hilang na ito na nagdulot sa kanya ng kahihiyan sa harap ng iba. Makalipas ang ilang sandali, pinigilan ni Yehan ang kanyang sarili at umupo sa sofa, ngunit nang makatagpo ang kanyang tingin kay Yeching, nag-iba ang kanyang ekspresyon, ate, ako at si Yuner, siya. Xiaohan, huwag mo nang sabihin, alam ko na. Nagbigay ng ngiti si Yeching at ngumiti kay Yehan, pero sa kanyang puso, may masakit na damdamin. Tumayo siya at sinabi, Yuyo, tumatagal na, magluto tayo. Tumanggaw si Zhao Yuyo at tumayo, sa oras na iyon, tumayo si Zhou Yuner at kusang humawak sa kamay ni Yeching at ngumiti, Ate Yeching, tutulungan kita. Ngumiti si Yeching, at pagkatapos ay naglakbay ang 3 babae patungo sa kusina. Naiwan sina Yehan, Hu Feng, at Xiao Qingcheng sa sala. Nakita ang 3 babae na pumunta sa kusina, sinipan ni Hu Feng si Yehan at sinabi, maliit na bata, mukhang magaling ka, kaya mong pasayahin ang mga babaeng ito. Pero ang mga biyaya ng mga tao ay hindi madaling tamasahin, mag-ingat ka na baka isang araw ay ma-overturn ang garapon ng selos, at ikaw ang maghirap. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sinalubong ni Yehan si Hu Feng ng isang masungit na tingin, at sinabi, sa totoo lang, kailangan ninyong tapusin ang mga negosyo ko ng mabilis, ito ang kondisyon para sang-ayon akong sumali sa inyo. Kung hindi, huwag kayong umasa na tutulungan ko kayong magtrabaho ng masigasig. Tingnan mo, nagmamadali ka. Nagbigay si Hu Feng ng isang walang pakialam na tingin kay Yehan, at sinabi, huwag mag-alala, malaki ang huaksiya, ngunit hindi mahirap para sa amin na makahanap ng tao. Kahit na si Zhao Hengtian ay nagtago sa isang butas ng aso, mahahanap ko siya. Ngayon, dapat kang mag-alala sa iyong sarili, dinala mo si Zhao Yuyu pabalik, at nakipaglaban sa mga tao mula sa Chansen Society. Kung sila ay makahanap sa iyo, ang iyong tahimik na buhay ay matatapos.
Sinabi ni Yehan, huwag mag-alala, itinago ko ang aking pagkakakilanlan nang nakipaglaban ako sa Chanson Society. Sa palagay ko, hanggat hindi lumalabas si Zhao Yuyo, at hindi nagpapakita, hindi nila ako mahahanap sa ngayon. Iyon ang pinakamainam na paraan. Sa pamamagitan ng pagsasabi, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Babalik ako sa Yanjing sa isang sandali. Kung may mga bagay na hindi mo maayos, tandaan na tawagan mo ako. Nang marinig ang mga salita ni Ho Feng, nagulat si Yehan, aalis ka na. Tumanggaw si Ho Feng. Dumating siya sa Shanghai City upang akitin si Yehan sa Security Bureau. Natapos na niya ang kanyang misyon at kailangan ng bumalik sa Yanjing upang magulat. Marami pang mga bagay sa Security Bureau na naghihintay sa kanya, hindi siya maaaring manatili sa Shanghai City ng matagal. Ang bilis naman. Sinabi ni Yehan sa kanyang isip, sanay na siyang nandito si Ho Feng, ngunit nang marinig na bigla siyang aalis, may kaunting panghihinayang si Yehan. Ano bang problema, ayaw mo bang umalis ang ate mo? Tumawa si Ho Feng at sinabi, kung namimiss mo ako, pwede kang pumunta sa Yanjing at hanapin ako, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Yehan, iniisip kung kailan siya talagang pupunta sa Yanjing, iyon ang kabisera ng China, kung saan nakatira ang mga dakilang tao ng lahat ng panahon. Hoy, babae, ito ang sinabi mo. Huwag kang bumalik sa iyong mga salita kapag dumating ang oras. Tumawa si Yehan, at bago pa makasagot si Ho Feng, tumayo siya at naglakad palabas ng vilya, patungo sa vilya sa likod niya. Dumating si Yehan sa labas ng vilya kung saan nakatira si Sun Bumiye, nakita niyang sa loob ng courtyard ng vilya, hawak ni Sun Bumiye ang pilak na baril, naglalakad na parang isang dragon at tigre, ang lakas ng baril ay tila kayang mag-alis ng libu-libong sundalo. Habang nag-eensayo ng marksmanship, tila ang buong bakuran ay napapalibutan ng nakakatakot na aura na labis na nakakapresko. Sa harap ng aura na ito, hindi naglakas ng loob si Yehan na pumasok sa courtyard. May malaking agwat pa rin sa pagitan niya at ni Sun Bumi, hindi nagbibiro ang mga master sa Tiger List. Ngunit hindi siya nabahala sa panunood kay Sun Bumiye na nag-eensayo ng marksmanship. Si Sun Bumiye ay kilala bilang hari ng immortal marksmanship. Ang kanyang immortal marksmanship ay sobrang tapang, tila siya ay isang ganap na lalaki. Boom! Sa oras na ito, nakita ni Yehan na ang pilak na baril sa kamay ni Sun Bumiye ay bumagsak at tumama ng direkta sa lupa sa harap niya. Ang katawan ng baril ay sumisid ng higit sa 1 metro ang lalim sa lupa. Sa pag-atake na ito, naramdaman ni Yehan ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na nanginginig. Magaling ang marksmanship, senyor. Pumasok si Yehan sa courtyard ng vilya habang pumapalakpak, tumingin kay Sun Bumiye at ngumiti. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumingin si Sun Bumiye sa kanya at ngumiti, magaling din ang iyong swordsmanship, at mayroon kang tanyag na espada tulad ng Long Quan. Sa iyong talento at lakas, maaari kang umabot sa Dragon List sa hinaharap. Hehe, sa mabuting salita ng senior, hindi ko alam kung sanay na si senior dito. Ngumiti si Yehan. Tumanggaw si Sun Bumiye at sinabi, pareho na ako ngayon kung saan ako nakatira. Pero tiyak na nagastos ka ng malaki para sa mansyon na ito. Senior, seryoso ka, hanggat nasanay ka, makakaramdam ako ng kapanatagan. Sabi ni Yehan na may ngiti, kapag bumalik si Kuya Zhao, papayagan ko siyang manirahan dito rin, at magkakaroon kayo ng kasama. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Sun Bumiye. Kung talagang maninirahan si Zhao Hengtian dito, makikita niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Zhao Hengtian sa ngayon. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Hengtian, napabuntong hininga si Sun Bumiye sa kanyang puso. Kabanata 146. Nang bumaba si Yehan at Zhou Yuner bandang alas 4 ng hapon, nagkunwari silang walang nangyari, na parang hindi sila nagkasama sa nakaraang 3 o 4 na oras. Tumingin lamang si Ho Feng sa kanila nang may paghamak, nagkunwaring masaya. Isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Ye Qing. Paano ba naman hindi niya alam ang mga nangyayari sa mga ito sa itaas? Ang kanyang kapatid ay pag-aari ng ibang mga babae. Sa pag-iisip na ito, ang kanyang tila tahimik na pagkatao sa mga nakaraang araw ay naging medyo irritable nang walang dahilan. Samantalang si Zhao Yuyo ay nakatingin kay Zhou Yuner na nakatayo sa tabi ni Yehan, puno ng inggit, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Kayong dalawa ba ay ipinanganak sa taon ng baka? Ang dami niyong pinagdaraanan. Nang makita ang dalawa na bumababa mula sa hagdang bato, nagbigay si Ho Feng kay Yehan ng isang walang pakialam na tingin. Kahit na sinubukan nilang magkunwaring walang nangyari, napansin ni Ho Feng ang hindi natural na paglakad ni Zhou Yuner.
4 oras sa itaas, paano maaring tiisin ng isang ordinaryong babae ang ganyan? Nang marinig ang mga salita ni Ho Feng, namula si Zhou Yuner at hindi na naglakas ng loob na tumingin kay Ye Qing at Ho Feng. Sa lihim, pinindot niya si Ye Han ng masakit, sinisisi ang hilang na ito na nagdulot sa kanya ng kahihiyan sa harap ng iba. Makalipas ang ilang sandali, pinigilan ni Ye Han ang kanyang sarili at umupo sa sofa, ngunit nang makatagpo ang kanyang tingin kay Ye Qing, nag-iba ang kanyang ekspresyon, ate, ako at si Yuner, siya. Xiao Han, huwag mo nang sabihin, alam ko na. Nagbigay ng ngiti si Ye Qing at ngumiti kay Ye Han, pero sa kanyang puso, may masakit na damdamin. Tumayo siya at sinabi, Yuyo, tumatagal na, magluto tayo. Tumango si Zhao Yuyo at tumayo, sa oras na iyon, tumayo si Zhou Yuner at kusang humawak sa kamay ni Ye Qing at ngumiti, ate Ye Qing, tutulungan kita. Ngumiti si Ye Qing, at pagkatapos ay naglakbay ang 3 babae patungo sa kusina. Naiwan sina Ye Han, Ho Feng, at Xiao Qingcheng sa sala. Nakita ang 3 babae na pumunta sa kusina, sinipa ni Ho Feng si Ye Han at sinabi, maliit na bata, mukhang magaling ka, kaya mong pasayahin ang mga babaeng ito. Pero ang mga biyaya ng mga tao ay hindi madaling tamasahin, mag-ingat ka na baka isang araw ay ma-overturn ang garapon ng selos, at ikaw ang maghirap. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sinalubong ni Ye Han si Ho Feng ng isang masungit na tingin, at sinabi, sa totoo lang, kailangan ninyong tapusin ang mga negosyo ko ng mabilis, ito ang kondisyon para sang-ayon akong sumali sa inyo. Kung hindi, huwag kayong umasa na tutulungan ko kayong magtrabaho ng masigasig. Tingnan mo, nagmamadali ka. Nagbigay si Ho Feng ng isang walang pakialam na tingin kay Ye Han, at sinabi, huwag mag-alala, malaki ang huwaksiya, ngunit hindi mahirap para sa amin na makahanap ng tao. Kahit na si Zhao Hengtian ay nagtago sa isang butas ng aso, mahahanap ko siya. Ngayon, dapat kang mag-alala sa iyong sarili, dinala mo si Zhao Yuyu pabalik, at nakipaglaban sa mga tao mula sa Chansen Society. Kung sila ay makahanap sa iyo, ang iyong tahimik na buhay ay matatapos. Sinabi ni Ye Han, huwag mag-alala, itinago ko ang aking pagkakakilanlan nang nakipaglaban ako sa Chansen Society. Sa palagay ko, hanggat hindi lumalabas si Zhao Yuyo, at hindi nagpapakita, hindi nila ako mahahanap sa ngayon. Iyon ang pinakamainam na paraan. Sa pamamagitan ng pagsasabi, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Babalik ako sa Yanjing sa isang sandali. Kung may mga bagay na hindi mo maayos, tandaan na tawagan mo ako. Nang marinig ang mga salita ni Ho Feng, nagulat si Ye Han, aalis ka na. Tumango si Ho Feng. Dumating siya sa Shanghai City upang akitin si Ye Han sa Security Bureau. Natapos na niya ang kanyang misyon at kailangan ng bumalik sa Yanjing upang magulat. Marami pang mga bagay sa Security Bureau na naghihintay sa kanya, hindi siya maaaring manatili sa Shanghai City ng matagal. Ang bilis naman. Sinabi ni Ye Han sa kanyang isip, sanay na siyang nandito si Ho Feng, ngunit nang marinig na bigla siyang aalis, may kaunting panghihinayang si Ye Han. Ano bang problema, ayaw mo bang umalis ang ate mo? Tumawa si Ho Feng at sinabi, kung namimiss mo ako, pwede kang pumunta sa Yanjing at hanapin ako, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Ye Han, iniisip kung kailan siya talagang pupunta sa Yanjing, iyon ang kabisera ng China, kung saan nakatira ang mga dakilang tao ng lahat ng panahon. Hoy, babae, ito ang sinabi mo. Huwag kang bumalik sa iyong mga salita kapag dumating ang oras. Tumawa si Ye Han, at bago pa makasagot si Ho Feng, tumayo siya at naglakad palabas ng bilya, patungo sa bilya sa likod niya. Dumating si Ye Han sa labas ng villa kung saan nakatira si Sun Bumiay, nakita niyang sa loob ng courtyard ng villa, hawak ni Sun Bumiay ang pilak na baril, naglalakad na parang isang dragon at tigre, ang lakas ng baril ay tila kayang mag-alis ng libu-libong sundalo. Habang nag-eensayo ng marksmanship, tila ang buong bakuran ay napapalibutan ng nakakatakot na aura, na labis na nakakapresko. Sa harap ng aura na ito, hindi naglakas ng loob si Ye Han na pumasok sa courtyard. May malaking agwat pa rin sa pagitan niya at ni Sun Bumi, hindi nagbibiro ang mga master sa Tiger List. Ngunit hindi siya nabahala sa panunood kay Sun Bumi na nag-eensayo ng marksmanship. Si Sun Bumi ay kilala bilang hari ng immortal marksmanship. Ang kanyang immortal marksmanship ay sobrang tapang, tila siya ay isang ganap na lalaki. Boom! Sa oras na ito, nakita ni Ye Han na ang pilak na baril sa kamay ni Sun Bumi ay bumagsak at tumama ng direkta sa lupa sa harap niya. Ang katawan ng baril ay sumisid ng higit sa 1 metro ang lalim sa lupa. Sa pag-atake na ito, naramdaman ni Ye Han ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na nanginginig. Magaling ang marksmanship, senyor.
Pumasok si Yehan sa courtyard ng bilya habang pumapalakpak, tumingin kay Sun Bumiye at ngumiti. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumingin si Sun Bumiye sa kanya at ngumiti, magaling din ang iyong swordsmanship, at mayroon kang tanyag na espada tulad ng Long Quan. Sa iyong talento at lakas, maari kang umabot sa Dragon List sa hinaharap. Hehe, sa mabuting salita ng senior, hindi ko alam kung sanay na si senior dito. Ngumiti si Yehan. Tumango si Sun Bumiye at sinabi, pareho na ako ngayon kung saan ako nakatira. Pero tiyak na nagastos ka ng malaki para sa mansyon na ito. Senior, seryoso ka, hanggat nasanay ka, makakaramdam ako ng kapanatagan. Sabi ni Yehan na may ngiti, kapag bumalik si Kuya Zhao, papayagan ko siyang manirahan dito rin, at magkakaroon kayo ng kasama. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Sun Bumiye. Kung talagang maninirahan si Zhao Hengtian dito, makikita niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Zhao Hengtian sa ngayon. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Hengtian, napabuntong hininga si Sun Bumiye sa kanyang puso. Kabanata 147. Tumayo si Ye Qing at inayos ang tie ni Yehan, sinabing, Xiaohan, magpakatatag ka, bihira lang makita ng ate mo na nakabihis ka ng ganito kaayos. Tara, maghihintay kami sayo sa bahay. Nagmaneho si Yehan patungo sa lugar kung saan magsisimula ang auction. Isang malaking business hotel ito. Isa sa mga palapag ay kadalasang ginagamit para sa auction at pagrerenta. Ngayon, ang Zeus Jewelry ay nagrente ng palapag na ito. Ang auction ay nakatakdang magsimula sa 2:00 ng tanghali, ngunit nang dumating si Yehan, maraming mag-agarang sasakyan na ang nakaparada sa hotel. Makikita rito ang mga sasakyan tulad ng Ferrari, Bauma, at Laos. Pagkatapos bumaba ni Yehan mula sa sasakyan, tinawagan niya si Zhou Yuner. Matapos ang ilang sandali, hindi dumating si Zhou Yuner, ngunit isang babae sa propesyonal na damit ang lumapit sa kanya. Nang makita si Yehan na nakasandal sa bintana ng sasakyan habang nagyoyosi, bahagyang nagkunot ang noo ng babae. Siya ba ang taong gusto ng chairman na sunduin? Hello, ikaw ba si Ginoong Yehan? Sa pamamagitan ng paggalang, nagtanong pa rin ang babae kay Yehan. Pinatay ni Yehan ang sigarilyo at tumango, ako nga, maaari bang malaman kung sino ka? Ginoong Ye, magandang araw, may kailangan gawin ang chairman ngayon, kaya't pinadala niya ako upang sunduin ka. Pakiusap, sumunod ka sa akin. Sabi ng babae kay Yehan. Tumango si Yehan at sinundan siya papasok sa business office ng hotel. Sa loob ng hotel, napansin ni Yehan na maganda ang babae, ngunit ang kanyang ugali ay medyo katulad ng dati ni Zhou Yuner. Siya ay may malamig na personalidad, kaya't hindi nag-usap si Yehan. Pagkalipas ng ilang sandali, umakyat sila sa itaas na palapag ng hotel. Sa wakas, nakarating sila sa likod ng auction house. Sa oras na ito, abala si Zhou Yuner sa mga gawain. Nang makita niyang pumasok si Yehan, lumapit siya upang ayusin ang kanyang damit na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, hindi mo talaga mate at tago ang ganda mo. Ang formal na damit ay bagay na bagay sa'yo. Ang ganda mo, ano sa tingin mo, magaling ako sa pagpili ng damit para sa'yo, hindi ba? Tumawa si Yehan, nilagyan ang kanyang braso sa baywang ni Zhou Yuner at sinabi, syempre, ano bang halaga kung sino ang aking asawa? Tigilan mo nga yan, abala ako ngayon, hindi mo alam na sana ay tumulong ka na sa akin ng mas maaga. Nakapout si Zhou Yuner at ipinakita ang kanyang galit. Mukha siyang napakakyot habang ang mga empleyado ng Zeus Jewelry na nagtatrabaho sa paligid ay bahagyang nagulat. Ito na ba talaga ang kanilang madalas na malamig na chairman? Ang babae na nagdala kay Yehan dito ay nagulat din sa mga pagkilos ng dalawa. Magkaibigan sila ni Zhou Yuner, at bagaman madali siyang makipag-ugnayan sa mga tao sa pribadong buhay, palaging malamig siya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Ngunit halatang nagbago si Zhou Yuner ngayon, nagbago siya para sa isang lalaki. Siguro, may pag-ibig na ang chairman. Nagtanong ang ibang mga empleyado habang nakatingin sa dalawa ng may pagkamangha. Marahil dahil napansin ni Zhou Yuner ang mga tingin ng mga empleyado sa paligid, namula siya at agad na itinaboy ang kamay ni Yehan, maging seryoso ka, may mga tao na nanunood. Ano bang ikinababahala mo? Natatakot ka bang malaman ng iba na ang gwapong batang ito ang pumili ng bulaklak mo? Hindi natuwa si Yehan. Kinaiinisan kita, ano bang sinasabi mo? Tiningnan siya ni Zhou Yuner. Nang makita ang pagiging malapit ng dalawa, umubo ang babae sa tabi nila at nagsabi, Chairman, malapit nang magsimula ang auction. Nang marinig ito, ngumiti si Zhou Yuner sa kanya, Mo Shu, halika, ipakilala kita. Ito ang boyfriend ko, si Yehan. Siya si Mo Shu, ang marketing director ng aming jewelry store.
Sinabi ko sa iyo, huwag kang mag-alala. Samantalang sinabi iyon, nagbigay si Jo Yuner kay Yehan ng babala. Pinaabot ni Yehan ang kanyang kamay kay Moshu. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Moshu ang isang listahan kay Jo Yuner at sinabi, Chairman, ito ang listahan ng mga kaganapan ngayong araw, tingnan mo, kung walang problema, maaari na tayong magsimula sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Jo Yuner ang listahan at tumingin dito, pagkatapos ay ngumiti kay Yehan, tingnan mo, maraming mayayamang tao rito. Tumingin si Yehan sa listahan at biglang ngumiti. Lumabas ang mga pangalan ng Ning's Jewelry at Wo's Jewelry. Ang dalawang ito ay mga dating kakilala niya. Mukhang hindi pa rin sila sumusuko sa piraso ng jade. Siyempre, nandito rin ang Lies Jewelry mula sa loob ng bansa. May ilan pang malalaki at katamtamang laki ng mga merchant ng jadeite o mga kilalang collector ng jadeite. Mayroong mga malalaking konsorsyum mula sa ibang bansa na kasali, ngunit hindi kilala ni Yehan ang mga taong ito. Magandang pagkakataon na nandito. Sa anumang kaso, hindi naman sila kapos sa pera. Ngumiti si Yehan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Jo Yuner ang isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Yehan, sinabing, narito, ito ang talumpating isinulat ko para sa iyo, pakisulat mo ng mabilis, gusto kong ipagawa sa iyo ang unang round ng auction mamaya. Kahit na ang pirasong jade ay iyo, nakadepende sa iyong husay sa pagsasalita kung gaano karaming makakabili. Nang marinig ang mga salita ni Jo Yuner, nagulat si Moshu. Akala niya na ang pirasong jade na malapit ng i-auction ay binili ni Jo Yuner mula sa Tengchong, ngunit hindi niya inaasahan na ang may-ari ng jadeite ay ang lalaki sa kanyang harapan. Tiningnan ni Yehan ang talumpati na ibinigay sa kanya ni Jo Yuner at agad na ngumiti, bakit, gusto mo bang gawing katulong ang iyong asawa? Sige, ipapakita ko sa iyo ang aking husay mamaya. Hayaan mo, magsulat ka na, magsisimula na ang auction sa kalahating oras. Dahil sa photographic memory ni Yehan, naisip niya ang nilalaman ng libu-libong salita sa ilang sulyap lamang at hindi niya na kailangang ipasa ito. Pagdating ng alas 2, kalmado si Yehan na naglakad mula sa likod sa podium. Sa oras na ito, puno ng tao ang auction hall. Tinatayang mahigit 300 tao ang narito, lahat ay nag-aantay sa pagsisimula ng auction. Ang dami ng tao. Nang dumating si Yehan sa podium, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, tahimik na naghihintay na magsalita siya. Ngunit habang nakatayo sa podium, naramdaman ni Yehan ang ilang malamig na tingin. Mga matagal na kakilala mula sa Tengchong, hindi na siya nag-abala sa pagbisita sa mga ito. Magandang araw sa lahat, ako si Yehan, sa ngalan ng Zeus Jewelry, tinatanggap ko kayo sa Shanghai City upang makilahok sa kaganapang ito. Naniniwala akong narinig ninyo na ang panghuling item ng auction na ito ay isang pambihirang piraso ng natural jadeite, at ang pirasong natural jadeite na ito ay naging isang napaka-rare na kayamanan sa mga kamay ng King of Stone Gambling na si Zhou Mingshan. Matapos sabihin ito ni Yehan, agad na umakyat ang atmosfera ng buong auction site. Ang isang pirasong natural jadeite ay sapat na upang magpaligalig sa kanila, ngunit ngayon, ang pirasong natural jadeite na ito ay dumaan sa mga kamay ni Zhou Mingshan, ang King of Stone Gambling. Ang halaga ng natural jade ay magiging mas mataas. Alam ng lahat dito kung sino si Zhou Mingshan. Siya ang hari ng stone gambling sa Timog, isang alamat na master sculptor na may walang kapantay na kasanayan. Napakakaunti ng kanyang mga gawa sa mundo. Nang makita na ang atmosfera sa auction hall ay naging mainit, bahagyang ngumiti si Yehan at nagpatuloy, tulad ng alam natin, ang natural jadeite ay isang kayamanan na walang presyo, at ang halaga nito ay hindi matutumbasan. Kabanata 148. Stop talking nonsense, just quote a reserve price, and you don't need to worry about the rest. Sa puntong ito, may isang tao sa auction house na hindi na makapaghintay at sumigaw ng direkta. Ang mga salita niya ay nag-udyok sa atensyon ng mga tao sa paligid. Narito sila upang magbid para sa natural jadeite, hindi upang makinig sa mga walang kabuluhang pahayag. Nang makita ang pagiging magulo ng eksena, si Yehan ay nakatayo sa podium na may ngiti, gwapo at kaakit-akit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinindot ang paligid. Habang lumalabas ang kanyang mga galaw, ang auction room na tila medyo maingay kanina ay biglang naging tahimik. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, na para bang ang binata sa podium ang sentro ng buong auction house, puno ng pamumuno. Ang galing ng kanyang kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Nakita ang kapangyarihang namumuno na lumalabas kay Yehan, si Moshu, na nakasilip mula sa likuran kasama si Jo Yuner, ay nagulat. Ang boyfriend ng chairman ay mukhang may angking kakayahan. Si Jo Yuner naman ay nakatingin kay Yehan na parang nahulog sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga.
Nang makita ito, umikot si Mo Shou at nagtanong sa sarili, mukhang iba na si Zhou Yuner. Ang dating matatag na negosyante ay tila isang maliit na babae na nahulog sa pag-ibig, at ang kanyang puso ay nakatuon na sa lalaki sa podium. Mo Shou, sa tingin mo ba ay gwapo siya? Tanong ni Zhou Yuner habang nakatingin kay Yehan sa podium, may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, nagbigay si Mo Shou ng blankong tingin at sinabi, Yuner, parang napag-drug ka ng batang iyon. Ngayon, wala ka na sa dating malakas na negosyanteng alam ko. Ngumiti si Zhou Yuner at sinabi, malalaman mo kapag nahulog ka sa pag-ibig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtingin kay Yehan sa podium. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Yehan, alam ko ang pagnanais ng lahat para sa natural jadeite, kaya't hindi ko napalalawigan pa. Ngayon, opisyal na magsisimula ang auction. Nang marinig ito, nag-alab ang palakpakan sa auction room, at isang babae sa Cheongsam ang lumapit na may dalang salamin na plato. Nasa loob nito ang isang pares ng pulseres. Tumingin si Yehan sa pares ng pulseres at ngumiti. Upang ma-relax ang atmosfera, una nating i-auction ang dalawang gadget para sa swerte. Ang unang item na i-auction ay isang pares ng napakadetalyadong Mandarin Duck bracelets. Ang starting price ay 5 milyon. Lahat sila ay gustong-gusto ito, ang mga lalaki ay nagsusuot ng pares na ito ng pulseres upang magsanggalang laban sa masamang espiritu, ang mga babae ay nagsusuot nito upang maiwasan ang pagbubuntis, ang mga asawa ay nagsusuot nito tuwing gabi para maging isang groom, at ang mga asawa ay nagsusuot nito upang maiwasan ang matandang hari sa tabi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nag-imbento ang buong auction house ng tawanan, at ang tensyon ng atmosfera ay nabawasan dahil sa tawanan na ito. Anong kalokohan ito? Napatingin si Zhou Yuner sa likuran, naguguluhan. Ang mga salitang ito ay hindi nakasulat sa kanya. Ngumiti si Mo Shou, at naging kaakit-akit si Zhou Yuner. Haha, talagang may talento ang batang ito, sige, kukunin ko ang pares ng Mandarin Duck bracelet sa halagang 6 na milyon. Agad na nagbigay ng alok ang isang tao sa auction hall. Hehe, ang asawa ko ay nagdala ng matandang hari na pwedeng maiwasan, okay, sa dahilang ito gusto ko ng 7 milyon. Hey, pwede rin itong maiwasan ng pagbubuntis, okay, dadalhin ko ito sa bahay at ibibigay sa aking biyenan para subukan, 8 milyon. Mababaw, walang pinag-aralan. Sa isang box sa auction house, si Ning Feng ay nakatingin kay Yehan ng walang pakialam. Ang huli niyang pagkatalo sa Teng Chong ay dahil kay Yehan. Halos nawala ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng Ning's Jewelry. Fenger, narinig kong pinahirapan ka ng batang iyon noong nakaraan, nagdulot ito ng malaking pagkawala sa Ning's Jewelry, kaya't huwag mo siyang maliitin. Sa tabi ni Ning Feng ay isang lalaki sa kanyang 40 taon, isang middle-aged man na nakatingin kay Yehan sa podium na walang damdamin. Second uncle, isang araw, ipapabayad ko ang batang ito. Sinabi ni Ning Feng habang nakatingin kay Yehan sa podium na may puot. Hindi ito nagmamadali, unahin muna natin ang pirasong natural jadeite. Sinabi ni Ning Siyuan ng malamig, at agad na pumikit, naghihintay para sa paglitaw ng panghuli. Heya, narinig kong ang Zeus Jewelry ay mag-a-auction ng walang halaga na jadeite sa araw na ito. Dinala mo ba ako dito para sa jadeite na iyon? Sa isang box na hindi kalayuan kay Ning Feng at sa iba pa, ang isang lalaki na may medyo matigas na ekspresyon ay nagtanong sa isang long-haired na lalaki sa tabi niya. Nang marinig ito, sumagot ang long-haired na lalaki na may ngiti, iron legs, narinig ko na kailangan ng hall master ng magandang jadeite upang matulungan siyang sanayin ang kanyang white jade hands. Dahil ang Zeus Jewelry ay mag-a-auction ng ganitong jadeite, kung makuha ko ito at ibigay sa hall master, hindi ba ito magiging isang malaking tagumpay? Tumango si Iron Legs at ngumiti, sinasabi nilang maingat katulad ng isang itim na uwak, mukhang totoo nga, ang hall master ay nag-aral ng white jade hands, at ang aming blood hand hall ay maraming ginawang jade sa mga nakaraang taon. Kung ibigay mo sa kanya ang walang halaga na pirasong jadeite na ito, tiyak na magiging masaya ang hall master, ngunit sa palagay ko, hindi ka nag-iisa na gustong makuha ang pirasong jadeite na iyon, kaya huwag kang mag-asa ng sobra, at huwag magkalat. May mga tao dito na hindi natin kayang galawin kahit ang aming bloody hand hall. Hey! Nakasalalay na kung kaninong kamay ito mapupunta. Ngumiti si Heikro, at biglang may malamig na presensya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nang huminto ang bidding sa auction house, sa huli, ang pares ng Mandarin Duck bracelets ay nabili ng isang mayamang ginang sa halagang 13 milyon. Pero sayang, hindi siya tinawag ni Yehan. Ang kanyang asawa ay nananatiling nakatingin sa likuran, hindi siya naglakas ng loob na makipag-usap sa ibang babae.
Ang ikalawang item ay isang emerald na siyang nakuha ni Yehan sa antique market sa Shanghai City noong nakaraang pagkakataon, ngunit ang emerald na ito ay ginawa ng kumpleto sa isang set ng zodiac jade pendants ng mga sculptor ng Zeus Jewelry. Ang mga figure ng 12 uri ng hayop ay napakaganda, at ang pagkakagawa ay labis na kahanga-hanga. Mula rito, makikita ang galing ng mga sculptor ng Zeus Jewelry. Ang starting price ng kumpletong set ng Zodiac Jade Pendants ay 50 milyon, ngunit marami ang naiintriga dito. Hindi pangkaraniwan ang gumamit ng isang pirasong emerald upang gumawa ng kumpletong set ng Zodiac Jade Pendants. Malaki ang halaga nito at mayroon pang malakas na puwang para sa pagpapahalaga. Kaya't maraming tao ang nakipagkumpetensya para sa item na ito, at ang proseso ay talagang masigla. Sa huli, ang ikalawang auction item ay nabili ng Lies Jewelry sa halagang 360 milyon. Matapos ang auction ng dalawang item, ang lahat ay sabik na naghihintay para sa huling item na lumabas. Nang makita ang mga nag-aasam na mukha sa ibaba, ngumiti si Yehan sa kanyang sarili at sa isang sulyap, nakita niyang ang mga tao na nakaupo sa mga box kanina ay inangat ang mga kurtina, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa podium. Sa mga box na ito, hindi na nakapagtataka na nakita ni Yehan sina Go Yunxiao at Ning Feng. Upang makuha ang pirasong natural jadeite na ito, si Go Yunxiao ay nagmadaling umuwi mula sa Xiangjiang. Ayon sa kasabihan, ang mga kaaway ay labis na nagtatanim ng galit kapag nagkikita. Sa sandaling nagkita ang tatlo, tila naging malamig ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Gayunpaman, bukod sa Ning's Jewelry at Guo's Jewelry, may ilang tao pang hindi kilala ni Yehan. Ang mga taong ito ay kinabibilangan ng mga lokal at banyagang tao, ngunit ang mga makakapasok sa pribadong silid ay mga mayayamang tao, marahil ang jadeite ay mabibili ng mga mayayamang ito mamaya. Sa ilalim ng inaasahan ng lahat, dalawa ang nagdala ng tray sa podium, at sa tray ay may isang piraso ng lifelike jade. Ang anyo ng jade ay parang toad, may mga binti at mata, at ang hitsura ay napaka-exquisite. Para bang likha ito ng kalikasan, walang anumang proseso, ngunit pinapakita rin ito kung gaano kahusay ang mga kasanayan ni Zhou Mingshan sa pag-ukit. Kabanata 149. Nang unang makita ni Yehan ang natapos na natural jadeite, siya ay nagulat dahil ang pirasong ito ng jadeite ay sobrang ganda na kahit siya mismo ay nahulog sa kanyang alindog. Sa isang iglap, ang buong auction hall ay naging tahimik, at lahat ng mata ay nakatuon sa piraso ng natural emerald. Sa sandaling lumabas ang pirasong Toad with Pearl, agad na nahatak nito ang atensyon ng lahat sa auction house. Lahat sila ay nakatitig dito, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi lang ito basta isang pirasong natural jadeite na may hindi matutumbasang halaga, ang pagkakagawa nito ay napakahusay at mahirap makahanap ng ganitong klase ng sining sa mundo na maituturing na isang napakahusay na likha. Pinagsama ang walang kapantay na halaga at ang kahangahangang sining na ito, ang Toad with Pearl, ay agad na nagbigay ng matinding pagnanais sa mga tao sa auction house, at ang kanilang mga mata ay naging ganap na mapaghimagsik at nagmamakaawa. Maging si Yehan ay medyo nag-aalangan na i-auction ito sa mga sandaling iyon. Ang pirasong natural jadeite na ito ay talagang isang walang kapantay na bagay sa mundo. Ngayon, sa tulong ng kasanayan ni Zhou Mingshan sa pag-ukit, maaari lamang itong ilarawan sa dalawang salita, perpekto. Walang kahit isang depekto. Napabuntong hininga si Yehan sa isip niya. Ang sining ng pag-ukit ay isang sining. Na-underestimate niya ang industriya na ito dati. Ang sining ng pag-ukit ay kayang bigyang buhay ang isang bagay na walang buhay at punuin ito ng damdamin. Ang ganda, talagang isang likha na walang kapantay sa mundo. Maraming tao sa auction hall ang nagbulong sa kanilang mga sarili. Maraming tao na hindi pa nakakita ng pirasong jadeite na ito ang agad na nakipag-ugnayan sa kanilang mga bank account upang palakihin ang kanilang pondo. Ano man ang mangyari, kailangan nilang makuha ang napakabihirang kayamanan na ito. Oh, bibilhin ko ito. Ginoong Michael, sinasabi kong wala ng kapantay ang likhang ito sa mundo. Hindi ko inasahan na ang maliit na Zeus Jewelry ay makakapaglabas ng ganitong pambihirang bagay. Hindi ka panipaniwala. Sa isang box, isang matangkad at sexy na banyagang babae ang nagtanong habang nakatingin sa podium. Sa tabi niya ay isang banyagang matandang lalaki na nasa mga 50 taon. Nakasuot siya ng suit at may mataas na tulay ng ilong kaya't mukhang napakataas. Nang marinig ito, ngumiti siya at nagsalita sa Ingles, mahal na ginang. Alice, ang Huaxie ay isang mahiwagang kaharian, ang kanilang talino ay nakakatakot, ngunit ang likhang ito ay talagang walang kapantay sa mundo. Bagaman ang aming Tinya Consortium ay may mga mahalagang likha, hindi pa rin ito kasing ganda ng nasa harapan natin.
Mukhang kailangan naming maghanda ng mas maraming pondo, magiging mahirap ang kompetisyon ngayon. Okay, Ginoong Michael, makikipag-ugnayan ako sa headquarters ngayon. Sa mga salitang iyon, inion ni Alice ang computer at nagsimula ng mabilis na mag-operate. Ang Titania Consortium ay isang malaking overlord sa industriya ng alahas sa ibang bansa. Ang kanilang benta ay umaabot sa buong mundo, at ang kanilang taonang benta ay isang nakakamanghang astronomical figure. Sa paghahambing, ang Ning Corporation sa China at ang Goo Corporation sa Xiangjiang ay hindi makakapanlaban sa kanila. Talaga, magandang bagay ito. Kahit na hindi ko gusto ang emeralds, kailangan kong aminin na ang kanyang alindog ay mas malakas kaysa sa mga babae. Sinabi ni Iron Legs kay Black Crow. Nang marinig ito, ngumiti si Black Crow at sinabi, ito na ang dahilan kung bakit ito kagiliw-giliw, kung ibibigay mo ito sa Hallmaster, tiyak na magugustuhan niya ito. Lahat sa auction house ay nahulog sa alindog ng pirasong natural jadeite. Nakita ang sitwasyon, ngumiti si Yehan at sinabi, lahat, ang pirasong ito sa tabi ko ang panghuli sa auction na ito. Alam kong nakita na ng lahat ito. Hindi ko na kailangang talakayin pa ang halaga nito, ngunit dahil ito ay isang napakabihirang kayamanan, sa tingin ko gusto ng lahat na malaman ang presyo ng auction. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, may isang tao sa auction house na agad na sumigaw, huwag nang magpaligoy-ligoy, sabihin mo na ang reserve price, ang bagay na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na ganid. Tama ang sinabi mo, hindi dapat masyadong mahigpit ang Zeus Jewelry, mahalaga ang oras ng lahat. Biglang naging masigla ulit ang buong auction site, at ang mga usapan ay tila nagdala sa lugar na ito na parang isang palengke. Nakita ito, ngumiti si Yehan sa mikropono, ang mga likhang ito ay lalong mahalaga, at talagang mahirap tansyahin ang kanilang halaga, kaya wala itong reserve price, at ito ay nagkakahalaga ng kasing halaga ng tingin mo rito. Ngayon, maaari na kayong magsimulang magbid. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, biglang naguluhan ang lahat sa auction house, ngunit agad na may bumangon at nagbigay ng alok, haha, walang reserve price para sa ganitong napakahalagang kayamanan, sige, magsisimula ako, mag-aalok ako ng 1 bilyon. 1 bilyon ay masyadong kaunti para sa ganitong mahalagang natural emerald. Mag-aalok ako ng 2 bilyon. Sa sandaling binuksan ng taong ito ang kanyang bibig, 1 bilyon ang idinagdag sa nagdaang alok, at agad na yumigting ang sitwasyon. Patuloy na nagtaas ng mga placard ang mga tao sa auction house upang magbigay ng mas mataas na presyo. Changsheng Jewelry, nag-aalok ng 2.5 bilyon. Ako, si Han Feng, nag-aalok ng 3 bilyon. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa lalong madaling panahon, ang pirasong natural jadeite ay umabot sa isang napakataas na presyo na 4 na bilyon, ngunit ang ingay ng bidding sa auction house ay nanatiling mataas kahit na umabot na dito, at wala pang balak na huminto. Nakatayo si Yehan sa podium na may ngiti at tiningnan ang mga bid ng mga tao sa auction house. Para sa kanya, mas mataas ang mga bid, mas maganda. Sa simula, magkakaroon pa ng mas nakakamanghang mga presyo na ibibigay. Hindi ba't nakikita na ang mga mayayamang tao na nakaupo sa box ay hindi pa nagsasalita? Alam ni Yehan na ang auction na ito ay tiyak na magtatakda ng bagong record para sa mga auction ng alahas. 5 bilyon. Bigla, sa isang box, isang matandang lalaki na may matandang mukha ang kalmadong nagtaas ng price tag. Ang taong ito ay isang collector ng jadeite at may mataas na prestihiyo sa industriya ng alahas. Noong nagsalita siya, maraming tao sa auction house ang biglang tahimik. Ngunit, lahat ng mayayamang tao sa box ay kumilos na, at ang mga tao sa ibang mga box ay hindi na makapaghintay. Sa oras na iyon, ang tao mula sa Lies Jewelry ay nagtaas ng price tag sa ilalim ng senyales ni Liu Guangzhong at sumigaw, nag-aalok ako ng 5 bilyon para sa Lies Jewelry. Ning's Jewelry, 5.5 bilyon. Si Ning Feng ay tumingin sa lokasyon ng Lies Jewelry, umingit at nagsimula ng mag-alok. Guo's Jewelry, 6 na bilyon. Ngunit sa sandaling matapos ni Ning Feng ang kanyang alok, ang Guo's Jewelry mula sa Xiangjiang ay nagbigay din ng presyo. Si Guo Yunxiao ay hindi kailanman nakyulang sa mga kasamang babae, at ang alok na ito ay ginawa ng kanyang kasamang babae. Tumingin si Yehan kay Guo Yunxiao, at nagkatinginan sila. Bagaman parehong nakangiti, parang mga matagal ng magkakaibigan na hindi nagkikita, alam lamang nilang may nakatagong hidwaan sa kanilang mga ngiti, at ang kanilang tadhana ay hindi maaaring maging magkaibigan. Siyempre, ang 6 na bilyong napakataas na presyo ng Guo's Jewelry ay hindi nakakapagpasuko sa mga kalaban. 6.5 bilyon. Matapos makunot ang noo ni Liu Guangzhong, inutusan niya ang mga tao sa tabi niya na ipagpatuloy ang bidding. Kabanata 150. 7 bilyon.
Bigla ang nag-alok si Ning Feng muli at ang kanyang mataas na boses ay direktang nagpatakot sa ilang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyong alahas. 7 bilyon. Sobra na ito sa kanilang kakayahan at marami ang nagkunot ang noo. Lahat sa auction house ay nais makuha ang napakabihirang kayamanan, ngunit ang mga alok ng mga higanteng kumpanya sa industriya ng alahas ay masyadong mataas. Kung magpapatuloy ang laban, maliban na lamang kung mas malakas ang kanilang pinansyal kaysa sa iba, wala na silang pag-asang makuha ang pirasong natural jadeite na ito. Hindi ko inasahan na maraming mayayamang tao ang nakikipagkompetensya para sa pirasong emerald na ito. Ang napakataas na presyo na 7 bilyon, sinabi ko lang ito ng walang isip. Sabi ni Hiya habang tinitingnan ang tensyon sa auction room. Ngumiti siya at nagdagdag, pero mabuti na rin, kung hindi, talagang hindi ko kayang bilhin ang pirasong jade na ito sa aking pinansyal na kakayahan, at tiyak na kukunin ko ito mula sa kanilang mga kamay. Nang marinig ito, nagkunot ang noo ni Iron Legs at sinabi, Hiya, kahit na magandang ibigay ang pirasong jade sa Hallmaster, huwag kang magkalat. Kahit na ang mga tao dito ay mga konsorsyum, ang kanilang mga relasyon at puwersa sa likod nila ay masalimuot. Huwag mong gawing problema ang ating Bloody Handhole. Alam ko na iyon. Ngumiti si Black Crow nang may paghamak. Iisipin niyang hindi siya matatakot sa mga tao na may pera. Ang napakataas na presyo na 7 bilyon ay talagang nagulat sa maraming tao sa auction house. Sa mga usaping pinansyal, ang mga nakaupo sa mga box ay mga overlord. Kung talagang nais nilang makipagkumpetensya para sa pirasong emerald na ito, kahit gaano pa man kalakas ang kanilang pagnanasa, hindi ito sapat. Lahat ay nakasalalay sa lakas ng pinansyal. Hehe. Ang presyo ng Ning's Jewelry ay 7 bilyon. Nais kong malaman kung mayroon pang ibang mga alok. Tumingin si Yehan sa buong auction room at ngumiti, 7 bilyon sa unang pagkakataon, 7 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 7 bilyon at kalahati. Ngunit bago pa maipahayag ni Yehan ang ikatlong pagkakataon, nagbigay ng alok si Go Yunxiao. Tiningnan niya si Yehan na may malamig na tingin, labis na hindi masaya, dahil ang perang ito ay sa huli ay mapupunta sa bulsa ng mga kalaban niya, at kinakailangan niyang gawin ito. Hindi ito unang pagkakataon na nakaramdam si Go Yunxiao ng ganitong kawalang kapangyarihan kay Yehan. Say, magandang bagay ang pirasong ito ng jade, ngunit sayang. Maraming tao ang tahimik na umiling habang ang presyo ay patuloy na tumataas. Narito ang mga higanti na nag-aalok. Hehe, mahal na Ginoong Yehan, ang Tinya Consortium ng Precious Jewelry Store ay nag-aalok ng 8 bilyon para sa pirasong jade na ito. Bigla na lamang, ang tao sa box na hindi nagsalita sa buong oras ay nagsalita. Ang nagsalita ay isang sexy na blonde na babae na napakaganda. Bagaman medyo awkward ang kanyang Mandarin, maganda ang kanyang boses. Gayunpaman, walang nagsalita sa auction house. Nais nilang pahalagahan ito, at nagulat sila nang marinig ang babae. Pati si Naning at Goo ay nagulat. Ang Titania Consortium, na nasa industriya ng alahas, ay wala nang hindi nakakakilala sa kanila. Isang malaking konsorsyum sila sa buong mundo, at kahit sa China, marami silang mga sangay. Isang napakataas na presyo na 8 bilyon. Sa kabutihang palad, hindi ibinente ng batang ito ang pirasong jade na ito noong nakaraang pagkakataon sa Tengchong kung hindi ay nagdusa siya ng malaki. Si Zhou Yuner, na patuloy na nagmamasid sa likuran, ay nag-udyok. Ang 1 bilyon ay itinuturing na mabuti na, ngunit ang napakataas na presyo na 8 bilyon ay talagang nagtaas na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mga auction ng alahas. Ngumiti si Mo Shou kay Zhou Yuner mula sa tabi, Yuner, nagtagumpay ang iyong maliit na boyfriend sa pagkakataong ito, 8 bilyon, at hindi ito katumbas ng halaga para sa Zeus Jewelry. Talagang mahirap paniwalaan ang ganitong napakataas na presyo. Ang auction na ito ay pinangunahan ng aming Zeus Jewelry. Sa tingin ko pagkatapos kumalat ang balita, ang pangalan ng aming Zeus Jewelry ay mabilis na makikilala. Nang marinig ito, ngumiti si Zhou Yuner at sinabi, syempre, at bukod sa pirasong jade na may napakataas na presyo, mayroon din tayong ibang kayamanan. Naniniwala akong pagkatapos makita ang pirasong jade na iyon, ang eksena ay magiging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Sa auction house, nagalok ang Tinya Consortium ng 8 bilyon sa kanilang sinabi. Sa pagkakataong ito, kahit na ang Ningfeng at Go Yunxiao ay nagkunot ang noo. Tungkol naman sa Lies Jewelry, handa na silang umatras sa pagkakataong ito at makipagkumpetensya kay Ning at Go para sa pirasong ito. Wala silang gaanong tiwala sa Jade, lalo na kung makikipagkumpetensya sa isang super consortium tulad ng Tinya. Si Ginoong Michael, narinig kong pinahirapan ka ng batang iyon noong nakaraan, nagdulot ito ng malaking pagkawala sa Ning's Jewelry, kaya't huwag mo siyang maliitin. Si Ning Siyuan ay walang pagpipilian kundi magsalita sa pagkakataong ito.
Tumingin siya sa box ng banyaga at nagsalita ng magalang. Nang marinig ito, ngumiti si Michael sa medyo magaspang na Chinese, Ginoong Ning, ito ang aming unang pagkikita. Kami ay mga kakumpetensya, umaasa akong hindi ka magagalit. Ngumiti si Ning si Yuan at sinabi, masyadong seryoso ang mga salita ni Ginoong Michael. Dahil pareho tayong interesado sa pirasong jade na ito, mukhang hindi maiiwasan ang kompetisyon. Ang aming Ning's Jewelry ay magdadagdag ng 500 milyon, 8 bilyon at kalahati. Nang marinig ito, agad na tumayo si Guo Yunxiao at nagsabi ng mahinahon, dahil pareho kayong interesado, paano ako, ang pamilya Guo sa Xiangjiang, ay bibigwin ang inyong interes, 9 bilyon. Wow! Sa sandaling lumabas ang salitang ito, maaaring sabihin na ang buong auction house ay naguluhan. Lahat ng tao sa auction house ay nakatitig sa mga malalaking boss sa mga box na ito na may pagkamangha. Ang 9 bilyon, kailan nangyari ang ganitong mga auction ng alahas sa bansa? Ang ganitong uri ng pagkamalikhain ay nag-refresh sa mga auction ng alahas sa bansa. Tiyak na walang pirasong alahas na na-auction sa ganitong napakataas na presyo sa buong mundo. Talagang mainit na ang atmosfera sa auction house, puno ng mga bulong-bulungan sa bawat sulok. Maging si Yehan ay labis na nagulat. Ang 9 bilyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa mga sandaling iyon, biglang nagkunot ang noo ni Ning si Yuan. Ang 9 bilyon, tila determinado si Guo Yunxiao na makuha ang pirasong emerald na ito. Kahit si Michael, ang banyagang lalaki na may mataas na ilong, ay nagbago ang tingin, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng magalang kay Guo Yunxiao at nagsalita sa napaka-gentlemanly na paraan, Ginoong Guo, ngunit ang aming Tinya Consortium ay determinado ring makuha ang pirasong emerald na ito. Ngumiti si Guo Yunxiao at sinabi, salamat, Ginoong Michael, sa iyong pagpapahalaga. Nais ko sanang malaman kung gaano kalaki ang alok ni Ginoong Michael sa susunod. Nang marinig ito, sa ilalim ng mga tingin ng mga tao, si Michael, ang banyagang lalaki na may mataas na ilong, ay bahagyang ngumiti, itinaas ang isang daliri, at sinabi, 10 bilyon. 10 bilyon, nang lumabas ang tatlong salitang ito, ang buong auction house ay nagiging tahimik, at ang ilan ay halos nakagat ang kanilang mga dila dahil sa salitang ito. Ang presyo ay napakataas. Ito ang tunay na napakataas na presyo. Ang mga nagulat na tingin ay nakatuon sa banyagang lalaki. Nang inig ang kamay ni Yehan, halos nahulog ang mikropono sa kanyang kamay, at labis na nagulat ang kanyang puso. Pati si Ning si Yuan at Guo Yunxiao ay nagulat sa numerong ito. Ang 10 bilyon ay lampas na sa kanilang budget at ang 10 bilyon ay sinabi ng napakadaling paraan, marahil ay hindi pa nila naabot ang kanilang limitasyon. Nang maisip ito, naging tahimik si Ning si Yuan at Guo Yunxiao. Sa harap ng mga tao mula sa Tinya Consortium, kahit sila ay nakaramdam ng malaking presyon.